May tampok po tayong video dito lamang sa ating punto por punto review kung saan tatalakayin po natin itong isang katanungan na may kinalaman sa ikalawang kronika 21:15 na ayon dito sa talata, magkakasakit ka ng malubha at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daranasin mo sa araw-araw. Isang taga-subaybay na punto por punto ang naging intriga na curious sa talatang ito kung anong ibig sabihin. Ngayon pakinggan po natin ang ating mga kasamahan sa punto por punto kung ano ang kanilang paliwanag patungkol sa talata na ito. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi, Bro JD, at sa lahat ng kapatid natin sa punto por punto. Bro, ang tanong ko po is about dito sa 2 Chronicle 21:15. Hindi ko lang po alam kung tama po yung pagiging intindi ko rito sa 2 Chronicle, yung magkakasakit ka ng malubha at luluwa ang mga bituka mo sa hindi ng hirap na daranasin. Kasi ang nakikita ko kasi rito is yung mga hindi kumilala na para bang natutugma lang. Hindi ko lang po alam kung ihingin ko lang po yung po sa side niyo po. Katulad ni Aureus na ang turo niya is si Jesus Christ is not God. At ang mga INC na si Catholics is si Jesus Christ naman ay tao. Kasi lahat sila, pati si Judas Iscariote is nagkaroon sila ng sakit sa bituka ba. At si Judas Iscariote nung nagbigti is pumutok yun dyan, lumabas din ng bituka. Hindi lang po alam kay Bro Eli kung ano po yung karamdaman niya. Yun lang po, itanong ko lang po kung nagkataon lang po ba yan o natutugma doon po doon sa 2 Chronicles 21:15. Okay, Brother John Ray. Ano yung pinakatanong, bro? Nalito ako, bro. Pinakatanong ko po, Bro John Ray, is sa 2 Chronicles 21:15 ay natutugma, tumutugmo po siya sa yung mga false prophet na hindi kumikilala sa Diyos, na si Jesus Christ is Diyos. Katulad po ni Arius, yung panahon ng 235 AD, ang turo po niya is si Jesus Christ is not God. At si Catholics naman po is si Jesus Christ ay tao lang. So, yung dalawa po na yung tatlo po sila, kasama po si Judas Iscariote, is kumbaga po yung magkakasakit ka ng malubha at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daranasin. Nagkataon lang po ba yun o kung sino po yung tinutukoy ng 2 Chronicle 21:15? Well, hula yan sa mangyayari kay Judas Iscariote, bro. No? Opo. Yes, no, na dahil sa ginawa niyang pagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang sanhi ng kanyang kamatayan nung nagbigti siya, nalaglag siya, at yun nga, pumutok ang kanyang bituka at lumabas ang kanyang bituka. Nasa gawa yun, bro, Jando? Gawa 1 ba yun? Nasa gawa 1, yung kwento ni San Lucas kung paano na
yung kamatayan ni San Judas, ni San Judas, sorry, ni Judas Iscariote. San Judas. Ni Judas Iscariote na pumutok ang kanyang tiyan. So abot yung kay Judas Iscariote, bro. Hindi po ba natutugma din po doon sa mga propetang Well, sa mga magkakanulo ka sa Panginoong Hesus Kristo, yan tama rin. Pwede din mangyari sa mga false prophet na ayaw kumilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pwede rin yan, bro. Ano rin yan sa kanila. No, kasi nga ang salita ng Diyos hindi naman yan nagsisinungaling. So hindi lang yun pertaining sa kanya, pwede rin yun sa mga lahat ng lahat na maging ang sani ng kanilang pagkanulo sa Panginoong Hesus, ang sani ng kanilang pagtalikod ay katulad sa pagkanulo na ginawa ni Judas Iscariote. okay po. Bro, pangalawang katanungan ko po. Hingi lang po ako ng talata or verse about Trinity. Ano yung nalin? Ano yung tanong, bro? Talata o verse daw, bro? Hingi lang po ako ng talata or verses about Trinity na kumbaga po. Ay, ikaw ba yung nagtanong kagapon, bro? Opo, yun sa inyo po, bro John. Sorry kasi siyempre ang dami nagtatanong dito. Paisa-isa lang yung pinaspasingit ko kay Bro Jando na galing sa akin kasi mas priority kasi namin talaga, bro, yung mga nakakapasok. So kumukuha lang kami ng katanungan sa mga paisa-isa para naman doon sa mga nasa mga comment section. No, well, ano ba yung Trinity mismo na word ang hinahanap mo? Opo, opo. Okay, for the sake of the arguments, no, meron kang Biblia na amplified version? Wala po. Tingnan mo sa amplified version ng Biblia, Revelation 7:10, no? Tingnan natin, amplified. Amplified Bible, bato ba dyan ang AMP, no? Yes. Revelation 7:10. Ito, 7:10. Ayan. Yan, ilalagay natin sa screen. Ayan. And in loud voice, they cried out, saying, Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give. And to God, the Trinity, we owe our deliverance. No? Sa Panginoong Diyos na Trinidad at ay utang ang ating kaligtasan. So, andyan kapatid, no? Revelation 7:10. At meron pang isa sa sa The Voice Bible. Kung meron kang The Voice Bible, Matthew 28:19, no? The name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Baptize them in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Matthew 28:19. Okay, bro. Maraming salamat, bro John. Bro John. Okay.